It's my second day here in Shanghai, China. Pedestrian na to. Ayan, yung paikot na to is biruin mo, pinagawa pala to para sa parents niya. And I'm planning to go to 1,000 views. Hey, it's my second day here in Shanghai, China. And nandito ako sa Lujiazui. This is basically the financial district of Shanghai. So this is where we will be able to see yung mga largest, mga tallest building na yan. Katulad ng Shanghai Tower, Jinmao Tower, Financial Tower, at eto. Yan. The Pearl Tower. It's so pretty in pink. Yan talaga yung pinaka-iconic na landmark dito sa Shanghai. And ang plano ko talaga today is dito muna ako, mag-explore ako sa Lujiazui this morning, and then later on, I'll see kung ano pa. Since I'm planning to do a slow travel, ayokong ma-pressure sa mga pupuntahan ko. Pero ang tinig ko dito, DD, nasa 25 CNY yata yun. But it's worth it naman. At least, hindi na ako magpapagod maglakad kasi ang sakit na rin talaga lang pa ako. And para mas marami pa tayong ma-explore today and hindi tayo masyadong mapagod, I also needed to go back to my hotel ng medyo maaga kasi I'm leaving tomorrow for Nanjing, China. So, magte-take tayo ng high-speed train, HSR. Ayun. So, maglalakad-lakad muna ako dito. Lujiazui Station. Uy, ito na yun. Nasa kabila ko lang pala. Kung mag-e-exit kayo dito sa Lujiazui Station Entrance 1, ito yung view nyo. Bottle opener na parang tower. Ayan. And that is the Shanghai Tower. The tallest, the second tallest tower in the world, or third. Minsan kasi iba-iba sila ng claim eh. Char. Ayan. Entrance 1. Yan, pataas. Tapos ito, paikot yan. Para siyang ano, roundabout siya. Pero dun sa sky, parang elevated walkway niya. Ayan, nakataas siya. Tapos paikot din. Ang ganda. May payong ako. Siyempre, hindi ako magpapainit masyado. Sayang naman yung ginuglutan natin, diba? Alam nyo, sobrang sulit talaga puntahan ng Shanghai. As in, for us Filipinos, parang it's a whole new world. It's a different, parang different scale talaga siya. Ito yon, yung parang may paikot na walkway. Ang ganda. See that? Ang ganda ng mga roads nila, oh. McDonald Land. Ba? Ano yung McDonald Land? McCafe, McDonald Land. Let's see. McCafe, McDonald Land. May playground. Kaya pala. Mall pala yun nandun sa kabila. Ayan. So, magkabilaan sila. If ever nandito kayo, ito yung Pearl Tower. Tapos nandun yung mga tower na yan. Try natin umikot-ikot dito. Ikot-ikot lang. A better view from here. Ito, mas maganda pala yung view dito, guys. Umakyat kayo dito. Mas kita siya, oh. Parang mas maganda mag-picture dito. So, ito yung paikot na sinasabi ko na sa inyo. Ayan. Ito. Para siyang overpass. Or walkway. Ayan. So, kung pupunta kayo dun sa other side, hindi kayo tatawid sa baba. Very convenient talaga. Alam mo, pinag-isipang mabuti. Yung ganon. Alam mo yung budget nila or taxes nila, halatang nilalagay sa tama. So, na-research ko na, guys. Itong malaking roundabout na pedestrian na to ay Lujiazui. Ito yung Lujiazui Pedestrian Bridge. So, nag-open daw to noong 2012. It's a 360 elevated walkway that lets pedestrian cross the busy Lujiazui traffic circle safety. In fairness, meron daw tong diameter na 100 meters and connects directly to malls, metro exits, and offices. So, it gives us the best panoramic views of Lujiazui skyscraper without needing to go up a tower.
Mas maganda daw to sa gabi, guys. Ayun kasi mall eh, IFC Mall. Tapos dito sa side na to, yan yung tower. Tapos mas maganda yung view dito ng Pearl Tower also. Ayan. So it's a must visit, guys. Don't skip this when you're visiting Shanghai. Obviously, mainit talaga ngayon. Kaya dumaan muna ako sa Starbucks. So magpalamig muna tayo. At feeling ko kailangan ko na rin talaga ng kape. So umorder na rin ako ng pang breakfast ko, which is yung bacon cheese egg bun. Wala to sa Pilipinas. Kaya ito yung in-order ko. So itong meal ko umabot ng I think around 50 yuan. 30 plus 25. Around 55 yuan. Actually, hindi ko nga alam kung may pera pa ako sa bangko ko eh. Kasi dun dinededuct ni Alipay yung mga binabayaran ko. Teka nga, masilip nga. Second day ko pa lang, sis. Actually, mura naman dito. Hindi nga lang kalakihan yung budget natin. If you're planning to go to Shanghai, China, and you don't want this kind of weather, yung mainit, just don't go here ng summer. At least until September 1st to 2nd week, huwag kayo pumunta. I think it's the same in Korea. When we went there, parang first week, second week, sobrang init din talaga. 32, 33, 34. Pero mas iba yung init sa Korea compared dito sa China or Shanghai, China. Mas ramdam mo yung init kasi sobrang grabe pagka humid sa Korea. Pero dito, I think bearable. As Filipinos, sanay naman tayo sa mainit. Pero syempre when we travel, diba, we would want to have some sort of parang comfort or different naman from what we usually experience in the Philippines. So yun, if ever pupunta kayo dito sa Lujiazui, yung paikot, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung may 360 walkway. Ayan, maraming kainan dito sa side na to. So if ever magutom kayo, pwede naman kayo dito kumain. And so it's a moment of truth. BPI. Okay lang. Ko pa lang simula kahapon hanggang ngayon, 1.5 pa lang. Ayun, sobrang mura kasi rin talaga dito. So talagang makakatipid kayo. Hindi man sobrang mura, pero mura affordable siya. Bacon cheese bun nila. Good. Look. Diba? Mukhang masarap. Tapos yung tinapay niya parang croissant lang din. It's a perfect breakfast. So, ito pala, just so you know, if you want a hassle-free travel and magdadala kayo ng power bank, dapat meron siyang CCC or 3 C na logo. Kasi may mga incident pa ng mga sumasawag yung power bank sa airplane. So, may mga times na nakakonfiscate yung mga power bank dito sa China. So, alam ko may nabasa ko sa blue, parang Anchor power bank. Yun daw yung nagkaroon ng recall. Yun daw yung sumabog last time. So, kung may Anchor kayo, better wag na nadalan. And also, ako kasi nakapasok yung mga power bank ko. So, this is a Jaguar power bank. Walang CCC logo. Ito rin, walang CCC logo. And pati itong Gujudok na maliit na to. So, tatlo yung dala kong power bank. 20 mAh, 10,000 mAh, tsaka 5,000 mAh. So, ito kasi para sa, DJI ko to. Tapos ito, backup. Siyempre, mahirap naman mawalan dito ng power sa mga phone or gadgets natin kasi hindi tayo makapag-navigate. So, yun lang. Please keep in mind na kung nag-worry kayo, baka ma-confiscate yung power bank nyo. Make sure na yung power bank nyo may CCC logo. Lagay ko na lang dito. Ayun. So, hindi ko alam kung mailalabas ko pa tong mga power bank ko dito sa China. Kasi may mga times na palabas daw na flight, kino-confiscate. So, ito hindi ko sure. Itong tatlong to. So, with that, I'll just give an update na lang din. So, FYI lang. You're so pretty na talaga. Hey, let's go. Yan. So, ito yung IFC Mall. Dito lang din yan sa Lujiazui. Pero hindi na ako papasok dyan. Kasi naman tinamo Bulgari, Gucci. Siyempre naman, diba? Alamin lang natin yung kakayahan natin. So, now, inaalam ko na kung paano pumunta dun sa Temple of God. Yun na yung next destination ko. City of Temple, Shanghai. Let's see. It's a 23-minute via subway. So, sabi dito, subway line 14. Line 14 is nandito. Ayan, so pasok na tayo. Subway 14, 23. It's Fengbang direction. Yuyuan Garden exit 7. So, doon tayo mag-exit. 23 minutes. Line number 14. It's here. Line 14 sa kaliwa. Ayan, nakalagay line 14. Dito tayo papasok. Ayun, may scanning ng bag doon. And then, eto na. So, pupunta ako sa Alipay and then transport. Alipay transport. Please Bluetooth turn on.
So, kailangan naka-on yung Bluetooth. On naman. Teka nga, restart ko. Daming app, diba? Alipay. Go to transport. And then, ayaw. Naka-on naman Bluetooth ko. Yun. Ay, ayun, lumabas na siya. It takes time. So, scan natin ito. Tapos bubuka siya. Pasok na tayo. Tapos, we will go to line 14, which is this one, this way daw. So, kaya makikita nyo, diba? Very ano siya. Madali lang sundan. So, dito naman, scan to exit. Meron dyan. So, pag-exit na tayo, pindutin natin or balik lang kayo sa app para i-scan yun. Okay? So, bababa tayo sa Map. Temple of God. Temple of God. Line 14. Okay, so nandito tayo. Papunta tayo na Yuyuan Garden Station. One stop lang pala to. One stop lang. So, yung susunod na stop yun. Okay. Let's go. Ganda ng subway nila, diba? Shit, mukhang malayo ang lakaran to, ah. Ganda ng subway nila, diba? Very aircon, kahit mainit dun sa taas. Kung magko-commute kayo, dito lang. Diba? Sarap maglakad, maliwalas, maluwag. Ayan, I think malapit na. Saan yung line 14? Ito lang nakalagay. Ayan. Line 14. Ayun. Nakalagay doon. To line 14. Bangga. Okay. Is this dito? Line 2. Ah, ito yata. So, ito, line 14 na yata to. Sana. Yan. So, ang sabi dito, going to Fengbang. Fengbang direction. Fembang direction. Ay, nasaraduhan ako. So, yan yun. Okay? Bye-bye. Take care. Bye-bye. And so, we're going to City of God Temple na one stop lang siya. Buti naman. And mura lang yung train dito. Parang abot lang ng 20. Ayan, since palabas na tayo, pindutin ko na yung scan to exit. Okay. Scan to exit. So, dito natin yan i-scan. Okay? Tapos, bubukas na siya. Amen. So, sabi dito, sundan ko lang to. Yun yung sabi dito. Very helpful din talaga dito yung A-Maps when you travel to China. So, naka-English naman yung mga sulat, directions, ganyan. So, madali lang siyang sundin. Okay? One Garden, tsaka Sichuan Road. Okay? Ayan, pag-exit ka, ito na. Yuyuan Garden na yata ito. Ganda. Yuyuan Group. Tip lang sa inyo, kung sasakay kayo dun sa mga bansa na may mga connecting yung subway nila, I highly suggest talaga na tumingin kayo sa mapa nyo kung anong line yung sasakyan nyo, anong number yung e-exitan nyo, and also magbasa kayo ng mga signages kasi yun yung sekreto doon. Lalo na dito kahit China to, merong English yung mga subway nila, so hindi talaga tayo nahihirapan kung saan ba talaga tayo pupunta. Actually, very smooth yung nagiging commute ko dito and I love it. Yun lang yung masasabi ko. So, that's Yuyuan Garden na. Dito yata yung may bilihan ng mura na gold. Parang napanood ko yun kay Marvin sa Mako ba yun? Or kay Candy. Parang ito yung, dito daw yung may pinakamurang mga gold. So, if bibili kayo, consider nyo rin. Search nyo na lang din, mag-canvas kayo. Uy, Starbucks again. Ayoko na. This one, what's this? Lengthened ice cream? Okay. Maganda nga siya. It's pretty, it's beautiful. Look at that. Very nice building structures.
I think those are chocolates. Wow. May chocolate. May chocolate. Mga chocolate. Chocolate. May chocolate. Oh my God. Naka-airpod na. Oh my God, ang daming chocolates. Lahat yan. All of those are chocolates. Oh my God. Cute. Meron ditong Shake Shack Miniso. So, parang siyang mall na open. Nice. Maganda to sa gabi kasi may mga ilaw. Oh God, ang ganda. Ang ganda. Maraming stall, maraming shops. O, diba nga umuulan? Sisilong lang sana ako dito. Wala na. GG na. May nabili na naman tayo. Second day pa lang. Pinipigil ko na nga yung sarili ko eh. Kaso ayaw tumigil ng ulan. Grabe, ulan pa rin ng ulan. Ang daming cute stuff dyan. Di ko na na-videohan kasi busy. Na-busy ako sa pamimili. Kasi ang daming cute stuff. Bumili ako tsinelas para mamaya kung maglakad ako. Ayoko na ako sapatos. Ayun o. Hindi ka na na-video, sorry. Just this one. This hamburger. Yeah, with Yes, hamburger fries and a combo drinks. The one. Hamburger only bread and the beef. Again, sorry. Hamburger only bread and the beef. No okay. Ayaw tumigil ng ulan. Marami ng brand to. Sa Korea, hindi kami makakain ng Shake Shack. Sobrang mahal ng Shake Shack doon. To be honest. Ayun. So, dito, try ko muna mag-Shake Shack. Never pa ako nakakain din naman siya Shake Shack. So, I guess it's a memorable first time for me na dito ako kakain. Ayan. So, wait ko na lang yung order ko. And then, yun nga. Kasi naulan nga, diba? Hindi ako makalakad. So, dumaan ako ng Miniso. Eto. Pahamak talaga yung ulan. Hala, sinisi yung ulan. Pero ang binili ko dito is slippers. Ito. Kasi ayoko naglalakad, umuulan nakasapatos. So, bumili ako ng tsinelas dito. Ayan. Very comfy nito. Ano lang siya? 39 RMB. Lahat-lahat na nabili ko, 100 RMB. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng extra medyas ko. This is only 19 RMB. And then, syempre, marupok tayo. Ang cute ng mga ano nila dito, yung panglagay sa nails. 10 RMB naman to. So, parang 70 pesos. Look at this. So nice. Eto pa. Ganda. And this one, pagbaboy talaga marupok ako. Bibiling ko pikit mata pagbaboy yung design. So cute nila. Tapos, bumili rin ako ng, hindi ko naman siya kailangan, pero ang cute kasi niya, lip balm. It's a baboy design also. That's why I bought it. Okay? Cute eh. And then, bumili ako ng clip. Medyo na-addict ako sa clip ngayon. Like, eto. Yung suot ko ngayon. Yan. Ano lang to? 10 RMB. So, lahat to 105 RMB yung nabili ko. Ayun. So, waiting na lang ako sa order ko. Sana tumigil na yung ulan. Ang KJ talaga. So far, wala talagang cash. Cashless talaga dito. We really don't need cash na para lang makapagbayad kahit saan dito. It's totally cashless. Kailangan nyo lang ng Alipay. Though meron namang Alipay sa GCash, pero kasi parang I believe mas okay if yung Alipay is coming from, yung payment is coming from direct Alipay na mismo. But you can also try using your GCash, but ako hindi na. Kasi nakalink na yung card ko dun sa Alipay account ko.
energy, nag-book na lang ako ng DD going to Yuyuan Station. Sobrang lakas ng ulan. Kiss me to. Sobrang lakas ng ulan. Ayan, so nandito na ako sa line 1. Ay, exit 1. Yuyuan Garden Station. And then, sakay daw ako ng line 10 going to Hongqiao Railway Station. Tapos bababa ako sa Xintiandi. 2 stop lang. 2 stops. Ay, paano yan umuulan? Tignan niyo yung salamin ko. GG na. Pagka red, ibig sabihin exit lang yan. Hanapin natin yung green. May scanning na naman. So, whenever sasakay kayo ng train, always be mindful itong mga bababaan nyo para hindi kayo sumobra or lumagpas. So, katulad niya, nandito na ako sa Laoximen. So, dito na ako bababa sa may Xintiandi. Kailangan lagi kayo nakatutok dito kasi syempre iba yung mga salita nila. We're here, Xintiandi. Ito pala. Okay, Xintiandi. And then, line 13. Ayan, dito daw tayo sa line 13. So, pagbaba mo, yan na agad. Baba ka lang. We're going to transfer. Jinyun Road direction tayo. So, nakalagay Jingyung. Ayun, doon tayo sa kaliwa. Jingyung Road direction. So, nakalagay naman dito kung saan direction kayo. Kasi baka mamaya dito kayo mapunta. Ligaw. So, dito tayo. So, here is the 1,000 trees in Shanghai. Galing ah. Ang ganda ng architecture nito. I think maganda to dun sa kabila. Sa kabilang side. Ayan ah. May mga puno sa taas. Nice. I'll try to go to the other side. Pero mall siya. So, daan ako dito sa mall na to. So, this is basically inside the 1,000 trees mall. Grabe, laki. Tsaka mabango. In fairness. I'm trying to go here. Hinahanap ko yung photo spot kung saan maganda mag-picture doon sa labas nitong 1,000 trees. Uy, grocery! Uy, may grocery! Oh my God. Baka dito na, baka mahal dito eh. Baka kasing mahal eh. Muji. Ayan ayun sa 1,000 trees sa baba may Muji. Muji Cafe. May Muji Cafe. Aldi. Meron din ito sa Pinas eh. So, hindi na ako bibili. Ano kaya dito sa baba? DQ. Dito pa pala yung mga kainan. Uy, parang ang sarap po. 18 lang. Parang ang sarap. Barbecue. Uy, barbecue. Rock and coffee. Sakura Town. Ito kainan ulit. In fairness, mura naman dito yung mga meals. It looks good. Yan na naman tayo. Nakita na naman tayo. Dito naman, Face Up My Lamb. Ang ganda oh. Ganda ng store. Daming kainan dito sa 1,000 trees. Pero ba ako ng CR? KFC. Yes, nakita ko rin yung CR. Grabe CR dito. Ayun! Dito kayo sa tapat nitong parang bridge na yan. If gusto nyo mag-picture dito sa 1,000 trees. Yan sa kabila, I think. Ayan, kung gusto niyo mag-picture dyan, pwede rito. Pero I think mas maganda dun sa kabila. Parang river park. Tawid tayo mamaya dun sa 1,000 trees talaga. Bilangin natin. Ayan, so punta tayo dun. I think dyan yung best spot para mag-picture dito. Ayan, dun nga. Para siyang river bank. Tatawid tayo dyan sa bridge, tapos punta tayo dun sa other side para makita natin na mas maganda yung 1,000 trees. Ayun, so guide nyo na rin to kung gusto nyo pumunta sa 1,000 trees, dyan kayo pumunta. Carrie?
Ayan. So, dito, tawid tayo dito sa bridge na to. Ayan. Tapos, ayan, yung 1,000 trees. Ito yung view from the bridge. Ganda. Doon tayo pumunta. Ayan, punta tayo doon para makapag-picture. Grabe, hindi pala basta-basta nakakababa dun sa bridge. Ikot. Ayan o, layo na ikot. Ay, nako. Sige na nga lang. Let's go. Kabagay, masarap naman maglakad ngayon kasi wala na yung umulan, tumila na, cloudy na lang. Tapos hindi na ganun kainit. Kaya, sige na nga, lalakarin ko na. So, dito yung daan. Sana tama ako para makapag-picture ako. Tapos, saan na kaya ako pupunta? Isipin ko pa kung saan ako pupunta. Kasi naiba na yung itinerary ko. Wala na. Parang papasok ako dito. Tama ba? Sa may parang kondo. Parang kondo to eh. Kondo to. Yung entrance ng kondo. Ayan, cute. Hello. Let's join this. Ay, pwede. Oh my God, kala ko bawal. Kasi parang may face tracking. Grabe mo, CCTV dito. Oh. Grabe. CCTV is everywhere. So, ito yung parang kondo-kondo. Ang daming greeneries. In fairness, ang daming puno-puno talaga din dito. Daming mga greeneries ba? Ewan ko kung tama itong tinatahak ko. Sana tama siya. Ay na lang nilakad ko. Kung hindi ka pa tumama. It's a green city. Green space, mga ganun. So, sabi dito, kanan ako dito. Dito, tama. Dito yung tinuturo. Bale, ang ginawa ko dito, pinin ko yung area na yon sa tapat. Tapos, nire-route ako nito ni AMAP. Kaya, ang dali din talaga gamitin nito. I think malapit na ako sa katotohanan. Ayan. Doon ako galing. Umikot lang ako. Kasi wala talagang daan nakasara. Nakikita ko na sila nanay. Pumupunta doon. Ayan. So, dito na yung 1,000 trees kung saan perfect mag-picture. Diba doon tayo galing kanina, guys? Grabe, alay na inikot ko. Punta lang dito. Ayan, dyan tayo galing kanina, diba? So, you got a better view here. Ano pala to? Waterfront of Suzu Creek, Puto District. This is highly recommended na i-visit nyo. Grabe yung architecture nito. Ang ganda. I mean, I feel like it's one of a kind. It's something that you won't see everywhere. Very worth it naman siya puntahan. So, naturo ko naman na sa inyo kung paano pumunta dito. Actually, maraming nalilito kung paano pumunta dito. Hindi nila like mahanap daw talaga. So, ayan, naituro ko na sa inyo yung step by step kung paano puntahan. So, if you want to go here, highly recommended. Ang ganda. Worth it yung mga pagod ko at nilalakad ko. Pero paano ako pupunta dun sa parang bakit hindi ako makapunta dun? Bakit hindi ako mapunta doon? Kailangan ba umikot muna ako? Ayan, may nakita na akong daanan ha. Huwag sana madulas. Beautiful. Beautiful my girl. Oh girl. Diba ang ganda? Na-froze na ako dito. Ganda ng view ko. Tapos mala garden pa dito. Diba? Tapos ito yung nasa harap ko. Yes. Diba? Relaxing lang. Chill lang. I'm just taking time to appreciate life.
and just be slow. Ayan, so I'm now here sa Tianjin Road, malapit sa East Nanjing. Ayan, so marami rin ditong kainan. Maghahanap ako ng kainan ngayon. Kasi nagugutom na ako. I know, parang isang street din siya na maraming kainan. Ito, dito nga ako, Laolongtang beef soup. Okay, thank you. Pinag-uusapan nila ako. Ayan, so Laolongtang beef soup yung napili ko ngayon na kakainan. And then, this is the soup. Yum. Ewan ko ito. Mukha naman free. Gusto ko kasi ng rice. So, convert naman nila into rice yung crab something, I think. So, buti pwedeng i-convert sa rice kasi I really wanted to eat rice. Ang tagal pa lang hindi kumakain ng rice. Ingat, ang sarap. Hi, yes, thank you. How to eat this? Ito yung crab. Sarap. Malasa siya. Yung lasa niya, like crab na crab talaga. Tapos, syempre, Pinoy tayo. Usually, noodles kasama, pero Pinoy tayo, kaya pwede nyo i-request na kanin. Let's try the Xiaolong Bao. Here. Okay. Ganda ko spicy. Sarap. Grabe. Sobrang authentic ng lasa. If i-rate ko sila, nasa 3.5. Hindi ko alam kung na-scam ako dun sa kinainan ko. Ayan, yung Laolongtang beef soup. Naka 128 CNY ako. Sapat na ba yun? Siguro mahal yung Xiaolong Bao kasi. Kasi I think yung crab and rice nasa 80. Tapos 48 yung Xiaolong Bao. Hindi ko masyado na-check. Kaya yun, kung kakain kayo sa mga ganito, always check the price first. Hindi ko talaga sure. Naya ako mag-confirm nung kinain ko. Alam mo yun. Tsaka hindi rin naman kasi kami magkakaintindihan. Kaya hindi ko na lang confirm. Well, pero masarap siya in fairness. Mahal yata talaga yung crab kinemsut na meal. Masarap din naman yung Xiaolong Bao. Pero parang tuyo na yung loob. Nawala na yung juice. Diba usually Xiaolong Bao may juice pa sa loob. Para sa kuripot na tulad ko, parang nahilo ko bigla. Nahilo ko. Pero it was a good experience naman makakain ng crab since I really like seafoods. Kalimutan ko na yung presyo. Yung lasa na lang. Yeah, it was nice. Malapit nga pala ito sa East Nanjing. Yan, maraming kainan din dito. Diba kakakain ko lang. Meron silang tiramisu cookies. Ito yung in-order ko. This one. May lasang coffee. Tiramisu nga, diba? Parang mas masarap yung dito sa Pinas. Well, kahapon hindi ako pumunta dito because sobrang daming tao. So, look at this. Ang luwag ngayon dito. Sobrang luwag ngayon dito. Unlike kahapon, grabe. Ayaw kahapon, hindi ka na makaka-picture dahil sa sobrang dami ng tao dyan. So, kahapon kasi is Sunday and ayan, so better talaga pumunta ng weekdays dito kung ayaw nyo talagang mala-sandwich yung mga itsura nyo. Ayun, may spot pa. Daming picture spot pa. Tignan nyo. Dito, futuristic side. Dito naman, mga lumang, mga French building. Yon. Mga French building this side. And then, futuristic side here. Diba? Parang you got the best of both worlds by coming here
Grabe yung pagod ko. Layo na nilalakad ko papunta kasi. Diba, itong accommodation ko, mga ano siya, 15 to 20 minutes walk away from the bund. So, ano, syempre, after mong maggala, umaakit ka sa subway, tapos babalik ka dito. Sobra talagang nakakapagod. But, yeah, ngayon kailangan kong ayusin yung mga gamit ko. Dahil pupunta ako sa Nanjing na bukas. And, ang dadalhin ko na lang na luggage. Hindi na tong malaki. Itong luggage na to. Yeah. I mean, ito. Ito, hindi na yan yung dadalhin ko lang. May gulong din naman to. Tapos, dadalhin ko na lang kung ano yung kailangan ko. Like, yung mga damit ko, nasusuotin doon. Buti nga may ganito ako eh. Kung magta-travel kayo, mag-pack din kayo nito. Kasi, lumiliit to. Oh. Tapos, expandable pa to. Pwede pa siyang mas malaki dito. Ayan, aanuhin nyo lang yung zipper dito. It's really nice. Kung gusto na nito, ilalagay ko na lang yung link sa description. Ayan. Tapos, nagaganyan lang siya. Kung damit for Nanjing is tatlo. So, ganito ako nag-pack ng mga damit ko per day. Naka per day na siya. Nakaihan ko na nga ito. Ayan. So, ganito siya pag mas malaki pa. Ganyan. Tapos, pwede ko hilahin. Diba? It's really nice. Ayan. Ito, susuotin ko paalis. Ayun. So, basically, second day ko sa China, it's really just amazing na, wala masyadong pollution. Wala masyadong pollution yung mga sasakyan. Kasi, lahat talaga naka-EV na. Yeah. Lahat naka-EV. Tapos, pati yung mga motor wala, naka-e-bike sila lahat. So, walang pollution galing sa mga tambutso ng sasakyan, yung ingay ng makina, pati yung hangin, yung air quality, mas naging better. So, diba, imagine, ganun yung ginawa ng government. Nagkaroon daw, may nag-comment sa post ko, kasi pinost ko to eh, ayan o. May nag-comment sa post ko na, ginawa daw talaga ng government yun. Ayan. Sabi niya, nagpasa na daw kasi sila ng batas dito daw sa China na tax-free daw lahat ng electric vehicle. Tapos kapag bumili ka daw ng gas-operated vehicle, parang halos triple daw yung tax. So, halos lahat ng citizen talagang na-push magpalit ng EV or bumili ng EV, which is really nice actually. In fairness naman, talagang ginawa ng government yun siguro kasi alam ko dati parang hindi maganda rin yung air quality ng China. Parang they are one of the most polluted country yata. Kung tama yung pagkakaalam ko. Baka siguro kaya they push so hard, the government push so hard para mag-EV na yung mga mamamayan nila. Which is, I think, effective kasi halos lahat naman talaga nag-EV. And, diba, like, tumira kami before malapit sa may EDSA. And, yung air quality talaga doon, hindi rin talaga maganda. Tapos, maingay. Yung hangin, hindi ganun ka, medyo iba talaga yung hangin. Tapos, laging may alikabok sa amin, mga ganun. So, ayun lang yung observation ko. And also, medyo na-master na natin yung pagko-commute via train. And, sobrang dali lang talaga niya. Magbabasa ka lang talaga ng mga directions. May English naman siya. And, also, ang gusto ko sa susunod sana matutunan kung paano yung bus. Parang yung ginawa ko sa Taiwan, talagang nag-bus lang ako nang nag-bus doon. Kasi nga, pagka train station kasi, mga subway, yes, mabilis siya, accessible. But at the same time, minsan, ang layo na nilalakad doon sa mga stations. Kumbaga, aakyat ka pa, may mga stations na walang escalator, hagdan lang, tas paakyat siya. So, medyo nakakapagod talaga, as in. Kaya if ever na travel kayo dito sa Shanghai, make sure na meron kayo extra energy to do all those. At saka mag-stretching na kayo siguro weeks before your travel. Kasi talagang parang para kasi talagang mag-exercise ka dito kakalakad. So, ayun, i-ready nyo na lang din yung sarili nyo. And also, don't forget to bring vitamins. Ayan, lalo na yung vitamin C. Para mapalakas yung immunity nyo. So, of course, not all naman magaganda about this country. Meron ding hindi. Katulad ng number 1, walang specific, I think, na designated area kung saan ka lang pwede mag-yosi dito. And,
parang may mga places talaga na mangangamoy talaga yung yosi. Kasi kung san-san lang sila talaga nag-yosi. That's true. Number 2, may mga matatanda talaga na dumudurak kung saan-saan. Naka-witness ako nito dun sa pinagstayan ko na accommodation nung una. Talagang may dumudurak. Kahit nasa loob sila nung buffet area. So, medyo off lang din talaga yon. Pangatlo, wala namang pangatlo. Parang yun pa lang naman yung nanonotice ko talaga na medyo negative. But overall, okay naman and the people are kind as well. Oo, approachable naman sila and they try to help you. Actually, wala pa ako na-encounter na masungit or whatnot. Wala pa talaga. Yun, if ever you are considering to travel alone or solo here in Shanghai, China, so far, it's good and it's safe kasi I can see police everywhere, as in nagkalat yung mga police dito. For me, safe naman siya for a solo traveler kasi may times nga na hindi ako naglalakad dito sa main road eh. Tinatry ko i-explore yung mga inner roads or yung mga kabila na wala masyadong naglalakad talaga. Ayun, tinatry ko and wala naman nakakatakot na feel doon. So, I think that's it for now. Mag-ready muna ako para bukas kasi 8:30 yung train ko or yung HSR, high-speed train going to Nanjing. So, I need to wake up early and prepare early. Baka hindi ako magising. It's already 10:30 p.m. So, ayusin ka lang ta. And I'll see you guys tomorrow. So, if you like this video, kindly give me a like and subscribe here. And I'll see you on the next episode, yung day 3 ng travel ko here in China. For now, yun lang muna. Bye!